Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po si Dr. Jovert. Maligayang pagdating sa aking channel. Okay, gaya nga ng aking ipinangako, noong mga nakaraang linggo ay handog tayo ang inyong lingkod ng isang webinar serye kung saan itatampok natin ang ilang mga paksa at tatalakayin po natin sa channel na ito ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa wikang Filipino, sa blended instruction, sa modular na pagtalakay at ilang pang mga paksa na may kaugnayan sa pandemya. So ang una natin pag-uusapan mga kaibigan ay ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Panoorin po ninyo ito. So ito na nga po mga kaibigan ang ating unang handog sa ating webinar serye para sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa dito sa aking channel Dr. Jovert Vlog. Ang unang handog po natin ay gaya nga ng sinabi natin at gaya ng nakikita nyo sa pamagat ay may kaugnayan sa wikang Filipino, sa mga wikang katutubo at syempre sa pandemyang ating nararanasan sa kasalukuyan. Ito po ay binubuo o ang buong video na to ay binubuo ng 4 na mahalagang bahagi. Ang una po yung aking lecture na nakabatay sa mga paksang ibinigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa kanilang Facebook page. Ang pangalawa ay ang aming guesting sa Radyo Pilipinas kasama si Big A o si Madam Arlene Odal Bagajong. Ang pangatlo ay ang pagbabahagi ko ng aming pananaliksik proposal tungkol sa paksa na pwede nating gawa ng saliksik sa panahon ng pandemya. At syempre yung pang-apat ay ang pagbabahagi ko sa inyo ng testimonya sa wikang Filipino ng isang kaibigan na ngayon ay nasa Kalakang Amerika tungkol sa kanilang pinagdaanan sa sakit na COVID-19 at kung paano nila ito nalampasan, natalo, at napagtagumpayan. So, tutok lang po kayo mga kaibigan. So, dako na po tayo sa ating unang bahagi. Gaya ng sinabi natin kanina sa pagpapakilala, ay ang lecture natin mga kaibigan ay may kaugnayan sa ang mga wikang Filipino at katutubo sa panahon ng pandemya. So, makikita natin sa pamagat pa lang, ito ay may kaugnayan sa tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika na idinadambana ang 3 mahalagang konsepto, ang wikang Filipino, ang wikang katutubo at ang panahon ng pandemya. Paano po natin ito tutuhugin at ano po ang kanilang kaugnayan sa bawat isa? Ano po ang role o papel ng wikang Filipino at ng mga wikang katutubo sa pagpuksa o sa pagkontra o sa paglaban natin sa pandemyang novel coronavirus disease 2019 na ilang buwan na ring nagpapahirap sa sangkapilipinuhan o sa lahing kayumanggi. Makikita natin mga kaibigan sa screen ang poster ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto 2020. Ito ay galing sa page ng KWF at makikita po ninyo gaya ng nakasaad at gaya ng sinabi ko sa inyo kanina ang tungkol sa tema ng ating pagdiriwang. So, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa makapilipinong bayanihan kontra pandemya. So, yung unang bahagi ay tatalakayin namin yan. Yung wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ay tatalakayin namin ng aking mga kasama doon sa radio guesting. Samantalang itong pangalawang bahagi na ang mga katutubong wika sa makapilipinong bayanihan kontra pandemya ay pag-uusapan natin sa lekturang ito o sa panayam na ito. So, ang Komisyon sa Wikang Filipino, maliban po sa pangunahing tema, sabi dyan, ay meron pang ibang mga tema kung saan ang buwan ng Agosto ay hinati nila sa 4 na bahagi o 4 na linggo kung saan bawat linggo o bawat bahagi ay may tinatawag na lingguhang tema. Ang unang linggo mga kaibigan, August 3 to 7, 2020, ang tema na gugunitain ay pagtangkilik sa katutubong wika bilang pagpapahalaga sa mga pamanang pangkultura sa panahon ng pandemya. Yun. So ang tuon mga kaibigan ay ang mga pamanang pangkultura. Sa August 10 to 14 naman, katutubong wika ng pagtugon at artikulasyon ng bayanihan sa panahon ng krisis at pandemya.
August 17 to 21, kamalayan sa kasaysayan sa pagsasawika ng karanasan tungo sa bayanihan sa panahon ng pandemya. At ang huli, Agosto 24 hanggang 28, ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Ano po ang inyong napapansin mga kaibigan? Nakikita natin dito, bagamat hinati-hati sa lingguhang tema, ang buong buwan ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay hindi pa rin nawawala ang pandemya. Sapagkat ito yung nais din na, kumbaga, nais pasukin ng KWF na magkaroon din sila o tayo ng mga Filipino teachers na role o papel na gagampanan upang makatulong tayo sa pagpuksa ng pandemyang ito. Ano po yung role natin? Ano po yung ating tungkulin? Kasi hindi naman tayo medical frontliners, hindi naman tayo doktor, hindi tayo nurse, hindi tayo, wala tayo sa ospital. So, alin pong bahagi ng pagpuksa ng pandemya ang ating lalabanan? Kaya marahil ay abstrakto pa sa inyo kung paano ito pangyayarihin. Subalit mga kaibigan, sa talakay nating ito ay dalangin kong maipaunawa sa inyo kung saan po tayo papasok. So, ang sunod na slide, sabi dito hinggil sa pagdiriwang, may mga nilagay po sila kung ano ang mga, kung paano natin papasukin yung isang mundo na akala natin ay wala tayong pakinabang. Grabe naman, may pakinabang tayo, syempre. Bagamat, pangunahing layunin, pangunahing mga tao na pumupuksa niyan ay yung mga medical frontliners, pero meron po tayong, meron po tayong role o papel dito sa nangyayaring ito sa ating bansa. Una, sabi rito, nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika 2020 sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. So we're going to gamitin natin yung wika sa paglaban sa pandemya. Anong mga wika po ito? Yung Filipino at yung katutubong wika. So mamaya ay ipaliliwanag pa natin yan ng malaliman. So layunin nitong himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid publiko na nasa Filipino at katutubong wika. Yun po mga kaibigan ang mahalaga. Di ba? Maliban sa paglaban sa COVID-19, sa pamamagitan ng bakuna, sa pamamagitan ng gamot, no, sa pamamagitan ng mga itinuturok sa ating ugat. Maliban po roon, mahalaga ding maipabatid natin ang mga konsepto, ang mga pag-iingat, ang mga pamamaraan upang ito ay maiwasan. Sabi nga, prevention is better than cure. At upang ito ay maiparating po sa ating mga kababayan, mainam na gamitin ang wikang Filipino at ang katutubong wika. Kasi alam natin na yung mga umuusbong na salita sa makabagong panahon ay panay Ingles, di ba? Nandyan yung asymptomatic, nandyan yung symptomatic, nandyan yung PUI, PUM, PPE, nandyan yung mga salita na galing sa dayuhang wika, ginagamit ang dayuhang wika. So, mano bang gamitin din natin ang wikang Filipino at wikang katutubo upang ma-educate natin ang ating mga kababayan tungkol po sa mga salitang ito. Diba? In that way, magkakaroon ng tinatawag na kamalayan. Di ba? Magkakaroon ng kamalayan ang mga tao hinggil sa dinaranas nating pandemyang ito. Ano mga yung quarantine? Di ba? Kung may quarantine sa English, we also have quarantina, di ba? Sa wikang Filipino. Kung may symptomatic sa English, meron din tayong symptomatiko sa Filipino. Pero kailangan pa nating palawakin gamit ang wikang Filipino at wikang katutubo. Pangatlo, pagbabantayog ito sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino na itaguyod ang pagpapalaganap ng wikang Filipino at mga wikang katutubo sa bansa bilang pinakamabisang medium sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan. Hindi po matatamo yung kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan kung tanging wikang dayuhan ang gagamitin sa pag-educate o sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa pandemya,
'Di ba? So mainam na maliban po sa dayuhang wika ay magamit din ang Filipino kasi ito yung naiintindihan ng nakararaming tao sa Pilipinas at syempre yung katutubong wika sapagkat ito yung tinatawag nating sinusong wika ng mga tao sa pagkabata. Sunod, ang pagresolba ng pandemyang dinaranas ng mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pagdiskubre ng bakuna. So gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, malaking papel ang ginagampanan ng kamalayan o awareness ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang impormasyon ay magkakaroon ng kolektibong hakbang para sa prebensyon ng nakamamatay na sakit. Kasi mga kaibigan, yung virus nasa paligid na eh. Yung virus na pinakiiwas-iwasan natin nandiyan na sa hangin na hinihinga natin. So, paano, kumaga, ang labanan ngayon ay hindi na kung paano gagaling eh. Kasi syempre, may mga pasilidad kung saan ginagawa yung quarantine, ginagawa yung isolation. Ang mahalaga ngayon mga kaibigan, maliban sa kung paano gumaling, ay kung paano ito maiwasan. Di ba? Gaya ng sinabi natin, prevention is better than cure. At mangyayari lang yung kolektibong hakbang para sa prevensyon ng nakamamatay na sakit na ito kung may pauunawa natin sa mga tao kung ano ang kahalagahan ng pagsuot ng face mask, gaano kahalaga ang face shield, bakit kailangan may motorcycle barrier, bakit kailangan ang social at physical distancing, bakit hindi iminumungkahi yung mga mass and social gatherings, di ba? We need to educate them dahil kung hindi natin sila i-educate, kung hindi natin sila tuturuan, lalabag po at lalabag sila sapagkat hindi po nila naisasaloob, hindi sila parte ng kolektibong hakbang kasi hindi po nila ganap na nauunawaan yung tungkol sa pag-iwas o prevensyon sa pandemya. So ang sunod, wika ang tulay sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay mapigilan. Wala naman pong iba. Yung bakuna po ay, kumbaga ang bakunang hinihintay kung may sakit ka na. Ihintayin pa po ba nating magkasakit tayo? Di ba mas mainam na unahin natin yung prevention. Yun ang ating isaloob kung paano natin magagawa yun. At wika ang napakahalaga sapagkat ito ay naghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay maiwasan. Sunod, tinitingnan dito ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika sa bansa bilang tagapamansag sa kolektibong paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis o matinding pangangailangan. So, ganun din mga kaibigan, yung wikang katutubo, halimbawa dito sa Catanduanes, importante po yung Bicol kasi hindi lahat nakakaintindi ng Ingles, hindi lahat nakakaintindi ng Filipino. Ngayon kung nandyan yung wikang katutubo, mas mailalapit natin sa komunidad, mas mailalapit natin sa komunidad ang mga konseptong may kaugnayan sa paglaban po natin sa COVID-19. Kasi hindi lang sabi ng sinabi natin kanina, hindi po ito laban lamang ng mga frontliners. Laban po natin ito bilang mga Pilipino kasi nga ito ay nananalasa na sa mundo, 'di ba? Hindi tayo exempted. Kung nababalitaan nga natin sa telebisyon, mapamayaman, mahirap, matanda, bata, artista, politiko, di ba? Mayayaman, tinatamaan. Kasi kumbaga ang hangin nilalangkap natin ay nandyan. Lumilipad ang sakit na ito o ang nagdudulot na sakit na tinatawag nating virus. Sunod, hindi nga ba't sa pagpapaunawa sa mga Filipino sa anumang antas ng buhay hinggil sa kinakaharap na sitwasyon, kadalasang napag-iiwanan ang mga nasa laylayan ng lipunan, lalo't banyaga ang wikang ginagamit sa pagpapaliwanag. That's factual. Diba? Kung wikang banyaga ang gagamitin sa pagpapaliwanag, how to use face mask, why is face mask important, why is face shield important, do you think those people in the laylayan will understand? Diba? So, hindi gaano. Kaya kung makikita natin, mas prone, although lahat naman pwedeng tamaan, pero mas prone yung mga hindi gaanong nabigyan ng edukasyon sa ganitong uri ng usapin. Sa araw-araw na humaharap ang mga Pilipino sa pagsubok, humaharap din ang mga wika sa mabigat na isyung hatid ng pandemya. Siyempre, kumbaga wika yung daluyan ng impormasyon. Paano nakakarating sa atin yung mga nangyayari sa Maynila? 'Di ba? Dahil sa media, dahil sa social media, dahil sa mainstream media. Nandyan yung telebisyon, radyo, pahayagan,
O dyaryo, nandyan yung Facebook, Twitter, nandyan yung internet, nandyan yung Rappler, nandyan yung Yahoo. At wika po ang ginagamit sa paghahatid ng mga pangyayari sa iba't ibang panig ng, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng daigdig. So dahil dito nagiging mahalaga ang pagpapasa at paghahatid ng impormasyon sa mga mamamayan. Just imagine, mga kaibigan, kung walang wika, paano may papasa sa komunidad o paano may papasa sa lipunan ang mga nangyayari sa paligid? Kaya nga marami ang umalma, di ba? Nung ipasara ang ABS-CBN kasi daw marami mga tao ang nawala ng access sa impormasyon. Yung impormasyon na access ng mga tao ay naihahatid ng media at ang gamit ng media sa paghahatid na ito ay ang wika, lingwahe. Okay? So dahil dito nagiging mahalaga, nabanggit na natin, naulit lang. Sunod, nagbibigay daan ito upang makita ang pangangailangan, nasaan ako? Pangangailangang maibantayog ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya. Kung maalala nga natin, halos lahat ng kalamidad, mga kaibigan. Diba? Bagyong Ondoy, pagputok ng bulkan sa Taal, pagkasunog ng mga gubat sa Australia, di ba? Wika ang ginamit upang maipaalam sa mga tao na ito ang nangyayari sa lipunang ating ginagalawan. So, yun. So, dako tayo mga kaibigan sa susunod na bahagi ng lecture, bakit kailangan, ang sabi rito, bakit kailangan ang makapilipinong bayanihan? Okay. Ano naman ang role ng bayanihan sa mga pinagsasabi kong ito, mga kaibigan? Sabi dito, ang bayanihan ay tatak Filipino na malawakang nauunawaan at nagpapatatag sa mga lokal na komunidad sa buong bansa. Yan. Pagbabantayog ito sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino at katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng pag-iral ng kwarentina o quarantine upang bigyang daan ang pagsibol ng bayanihan. Maging sa Cebu o buong Kabisayaan hanggang Mindanao ay malaganap na ginagamit ang bayanihan sa mga kampanya kontra COVID. Hindi ba nung magkaroon ng COVID sa Maynila pa lang, di ba nagsilabasan yung mga sikat at matulunging artista, may nagluto ng ganyan, ibinigay sa frontliner, may nagbigay ng tent, may nagbigay ng PPE. Ang mga bagay na yun ay mga mumunting forma, mumunting estilo, mumunting anyo ng tinatawag nating bayanihan. O sa mas simple pang sa mas simple pang turing, pagtutulungan. Doon tayo, yun ang pinakasandata natin kung paano natin malalampasan hindi lang pandemya, kundi maging kalamidad, sakuna, kahirapan, at iba pang uri ng dagok na pwedeng kaharapin ng lahing kayumanggi. So pagpupugay rin ito sa mga frontliners na itinuturing nating bayani, o di ba nabanggit natin last time ang tungkol sa mga frontliners na itinuturing nating bayani sa panahon ng pandemya. At di natin di na kaila sa atin na marami sa mga frontliners na ito, lalo mga doktor, di ba, ang bumigay na yung kanilang lakas, di ba? Kaya tinatawag ng mga fallen heroes. May mga namatay na, sabi nga nila, di ba? Taon ang ginugol para makaproduce ng katulad nila, tapos dahil sa sakit na ito ay isa-isa silang binabawian ng buhay. So sila ay tinuturing ng mga bayani, mga kaibigan, sapagkat isinangkalang nila yung kanilang kaligtasan, yung kanilang buhay, yung hindi nila makita yung kanilang pamilya, yung ma-expose sila sa mapanganib na sakit na to ay maituturing na kabayanihan. At yung ginagawa nila ay pagbabayanihan sa ospital. Kasi mga kaibigan, yung bayanihan sa ngayon ay hindi na lamang makikita sa sabay-sabay na pagbubuhat ng bahay para ilipat sa isang komunidad o sama-samang pagtatanim ng palay para mairaos ang gawain yon, kundi simpleng akto ng pagtulong sa kapwa ay isang uri ng kabayanihan. At yun ang kailangan natin sa mga panahong pong ito. So binibigyang pansin ng bayanihan ang ideya ng pagbibigay ng impormasyon na naayon sa wika ng pamayanan. Patunay rito ang isinasagawang malawakang pagsasali ng mga katutubong wika sa bansa bilang paunang inisyatiba ng Kagawaran ng Kalusugan kaugnay ng mga bagay na mahalagang mabatid ng publiko ukol sa COVID-19. Doon po tayo, mga kaibigan, papasok.
Na yung mga salitang ito, yung mga konseptong may kaugnayan sa COVID-19 ay maisasali natin sa mga wika natin sa community. Doon tayo papasok as teachers. Doon tayo papasok as researchers. Sapagkat sa pamamagitan nito, mas mailalapit natin sa kanila yung mga kaalamang ipinagkakait sa kanila. Dahil hindi nila maunawaan ang mga ito sapagkat ang wikang ginagamit ay wikang banyaga. So tayo na po ang gagawang mailapit natin ang mga konseptong ito sa kanila gamit ang, kung hindi man wikang Filipino, ay yung mga wikang katutubo. So ito rin ang itinatagubili ng Senate Bill number 1539 o Language Accessibility of Public Information on Disasters Act na isinusulong ni Senator o si Pinuno, si Manuel Lito M. Lapid upang higit na mapalakas ang mga pagsisikap na pahalagahan ang Filipino at mga katutubong wika ng pamayanan dahil madali at mabilis nitong maitatawid ang mensahe ng pamahalaan tungo sa komunidad. At sa huli mga kaibigan, ang bayanihan ay para sa lahat. Ito ay ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan. Naniniwala ako mga kaibigan, sa kabila ng social classes sa lipunan ng mga Pilipino, sa kabila ng pagkakaiba-iba, magkakaiba ng katayuan sa buhay, magkakaiba-iba ng antas ng pamumuhay, magkakaiba-iba ng kulay, di pa rin, alam ko, naniniwala ako mga kaibigan na hindi pa rin nawawala ang tinatawag na bayanihan at pagdadamayan. Okay? So ito ay dahil, so bakit Filipino? Sabi dito, bakit Filipino ang gamit ng KWF para tukuyin ang wika, mamamayan at kultura ng bansa? Ito ay dahil sa kapasyahang 2015-08 ng kapulungan ng Commissioner ng KWF na nagpapatibay sa paggamit ng Filipino sa halip na Pilipino para tumukoy sa mamamayan at kultura ng bansa. Sa bisa ng 1987 Constitution, ganito ang isinulong ng KWF na itawag sa tao at kultura. Hindi kinakatawan ng F sa Filipino ang katawagang Ingles, kundi kinakatawan niyon o kinakatawan nito ang iba't ibang katutubong kulturang Pilipino. Okay? Iniiwas nito ang walang saysay na tuntunin hinggil sa kaibahan ng tawag sa wika at sa tao, pati na rin po sa kultura. So lahat na po sila Filipino. Tao, Filipino. Wikang Filipino. Kulturang Filipino. So yun po ha, tandaan natin. So hindi na lang siya simpleng pagtawag sa nationality natin sa wikang Ingles. Mapatao, mapawika, mapakultura, all Filipino. Lahat po sila Filipino. So mga kaibigan, bilang huli, sabi dito, higit kay sa pagiging wika sa pang-araw-araw na usapin, wikang panturo at wikang opisyal ng pamahalaan, kailangang maging bahagi ng wikang pambansa ang katauhang Filipino sa paraang ginagamit itong kasangkapan sa lahat ng pangangailangan ng lipunan. At sa panahong ito, ang pangangailangan ng lipunan maliban sa bakuna ay edukasyon. So mainam 'di ba na nagtutulungan bakuna at edukasyon, 'di ba? Lunasan ang sakit ng katawan at lunasan din ang sakit ng kamangmangan. In that way, kumbaga mas magiging malakas ang paglutas natin, ang paglaban natin o pagkontra natin sa pandemyang novel coronavirus 20 o novel coronavirus disease 2019. So yun mga kaibigan ng ating paksa, pangunahing paksa para sa unang handog ng webinar seryeng ito, ang mga wikang Filipino at katutubo sa panahon ng pandemya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kaugnay ng ating tinalakay kanina tungkol sa wikang Filipino at mga wikang katutubo tungo sa isang makapilipinong bayanihan sa paglutas ng pandemya, ay nagkaroon kami ng isang radio guesting kasama ang ilang mga kapanalig sa wika sa Radyo Pilipinas na ang host ay si Big A o si Madam Arlene Odal Bagadyong. Kasama ko po mga kaibigan dito ang mga co-teacher ko sa Languages Department na si Maria Sofia Liagono at si Ginoong Jaime Amante at syempre tampok din ang dating dekano ng Kolehiyo ng Edukasyon, isang guro sa Filipino, isang propesor sa wika at panitikan na si Dr. Maria Charlene Cancar. Doon po sa naturang guesting ay tinalakay po namin ng malaliman at malawakan pa ang tungkol sa tema ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. So panoorin po natin ito at sana ay may matutunan kayo sa aming mga pinag-usapan. Watch this. Alright, mayad na aga tabi sa Indogabos mga kaprobinsya.
Welcome po sa oras kang CSU or Katso Airlings ngunyan tabing Miyerkules petsa 5 kang Agosto taon 2020. Ako po si Big A, Arlene Audal Bagadyong po lamang in behalf kay Mambing Cervantes and regular host kan programang Katso Airlings. Ako na po ang facilitator sa programa, no? Hello, good morning world. Ika nga, hello morning. Sagwas po niya tong mga viewers and syempre mga paradangog po niya to sa Radyo Pilipinas Catanduanes. Kairiba po niya to sa ngunya na pagkaaga. Lahat po ba Bicol o Tagalog? Tagalog tayo ngayon, ano? Okay, Tagalog tayo. Pero bago po sa ating mga talakayan ngayon sa palatuntunan, teka sandali, ayusin ko lang ito, hindi ko alam nandiyan yung ating camera. Yung ating camera. Ngayong umaga po sa ating episode ng Katso Airlings bisita po mga resource persons po ng mga resource persons po mula sa Catanduanes State University, natural, at nanggagaling po sa Filipino Department College of Education Arts and Science. at mula po sa College of Arts and Sciences ng Catanduanes State Colleges ang ating pong mga resource persons. At alam po ninyo mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang buwan ng wika, dahil ang buwan ng wika ay ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika. Pero bago po yan, ayahan po muna ninyong ipakilala ang ating pong mga resource persons. Narito po ang si Dr. Maria Charlene Cantar, Associate Professor 4 ng Catanduanes State University. Magandang umaga po sa inyo, Madam. Bukas po ang mga mikropono ninyo yan, pwedeng pagtatanggalin yan dyan para magamit. Pero ang control po niyan andito lang sa akin. Oo. Oo. At nais ko pong ipakilala din sa inyo ang isa pang Associate Professor 1, Dr. Jovert Balunsay ng Katso mula sa College of Arts and Sciences. Good morning, Dr. Balunsay. Also, kasama din po natin si ang instructor, si Mr. Jaime T. Amante. Amante Jr. ng College of Arts and Sciences. Siya po, batang-bata, mga batang-bata eh. The last but not the least, siya po ang huling sumulat dito sa ating guest log, si Assistant Professor 1 Maria Sofia S. Liaguno, mula din po siya sa College of Arts and Sciences. Okay, yung CSU Airlings naman po kasi ang alam natin may mga nakatukang topic talaga sa bawat grupo ng mga may mga nakatukang topic sa mga nagpo-programa per episode dito sa ating programa. At ngayon nga po ay nakatukang topic itungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas, ang wikang Filipino. Alright, kaya dahil dyan, ayahan po muna nating bigyan ng pagkakataon na manalita ang ating pong mga resource persons, syempre sa pangunguna po ni Dr. Cantar. Magandang umaga po sa iyo, Madam. Welcome po sa ating Katso CSU Earnings. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Arlene, at sa lahat po ng mga nakikinig dito sa programa pong ito ng Catanduanes State University. At syempre magandang umaga sa aking mga kasamahan na nandito ngayon.
Salamat po dahil kami ay nabigyan ng pagkakataon na kumbaga po, ma-share din yung mga nalalaman tungkol sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon. Ito po si Dr. Robert. Oo. All right, okay. Bukas yung mikropono yan. Pero nais po muna nating alamin, no? Baka gusto nila i-share muna. Ano ba yung paksang usapin sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa ating bansa sa ngayon? Pwede pong tanggalin yan. Oo. Opo. Okay, sige po. So para ngayong taon po, sa taong pong ito, ang tema ng buwan ng wika ay wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. At meron po itong parang sub-theme na ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. So kumbaga po yung ating tema ngayon ay napapanahon dahil nga sa nararanasan ng ating bansa at ng buong daigdig na pandemya. Ano nga po yun ulit, ma'am? Pakiulit po. Ang paksa po ay wika ng kasaysayan. Wika ng kasaysayan. Kasaysayan ng wika. Opo. Tsaka yung sub-theme niya po ay ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Okay. Alright, siguro papaliwanag po nila yung wisdom nung paksang usapin na yan sa ngayon pong pagdiriwang. Si Dr. Balunsay, hello, good morning and welcome to our show. Morning po. At sa mga nakikinig sa ating programa, maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi namin ang aming konting kaalaman tungkol sa wikang Filipino at sa paksa ng pagdiriwang natin sa umagang ito. So ipapaliwanag na po ba namin, ma'am, yung tema ng pagdiriwang? Siguro mas magandang maibahagi na po muna natin talaga yung ilatag natin. Ilatag po muna natin yung wisdom ng ating pagtitipon ngayon at bakit kailangang mahalagang talakayin yung mga bagay na yan habang pinagdiriwang po natin ang buwan ng wika. Mukhang parang sarap-sarap naman talaga managhalog eh. Ako kasi dito, nananagalog ako, may Taglish, may Bicol. So yun po, ma'am. Yung tema, yung sinasabi po ni Ma'am Cantar, yung wika ng kasaysayan ng wika, parang dalawang magkasalungat na ideya, pero ipinakikita po yung kaugnayan ng dalawang konsepto, yung wika at saka yung kasaysayan. Sa una, wika ng kasaysayan sapagkat, kumbaga, sa history ng Pilipinas o sa kasaysayan ng Pilipinas, napakalaki ng papel na ginampanan ng wika mula sa panahon ng propaganda, sa panahon ng himagsikan, sa panahon ng diktadura, sa panahon ng people power, may papel na ginampanan yung wikang Tagalog noon, na wikang Filipino na ngayon, kung bakit tayo tuluyang naging malaya at nagkamit ng tinatawag na kasarinlan. Yung kasaysayan naman ng wika, yung pangalawang bahagi ng tema, kasaysayan ng wika sapagkat mula noon hanggang ngayon ay nakita natin yung development o yung pagsulong ng wika. Ngayon, ikinonekta po ng KWF yung mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya sapagkat sa nararanasan natin ngayon na meron tayong masalimuot na pinagdadaanan yung COVID-19, malaki din yung role na gagampanan ng wika, hindi lang ng Filipino, kundi ng mga katutubong wika sa pagbibigay ng edukasyon sa mga tao tungkol sa pandemya. Kasi naniniwala ang KWF na marami pang hindi na ipaparating sa mga tao na may kaugnayan sa pandemya na hindi nila lubusang maiintindihan kung ang gagamitin ay banyagang wika. Kaya isasalin kung maaari sa wikang Filipino yung mga konsepto at lalong mas mainam kung isasalin sa mga katutubong wika, halimbawa sa atin sa wikang Bicol. Kasi halimbawa ako naniniwala na hindi pa ganap na alam ng mga tao yung alam na ba lahat kung anong meaning ng symptomatic, asymptomatic, yun. So, magandang pag-usapan natin yan. Pero napakaganda ng papanahon yung ating topic sa ngayon. Niisip ko nga po yung buwan ng wika and how could we relate that? Paano po natin ma-relate sa pandemya itong paggamit ng wikang pambansa. Pero, suggestion ko lang, baka minsan kasi sa picture, sa video, baka tayo tingin natin naka-social distancing na adjust pa kaya tayo.
Isa pa, kasi ano naman ang ating ano, o minsan kasi yung usual na meticuloso yung ating mga viewers. Yung sa tingin natin 1 meter na ang distansya natin na pagitan, no, sa bawat isa. Pero kung minsan yung pagkakaayos din naman, halimbawa yung camera, kala nila dikit. Ako naman dinadasim na we are actually observe actually natin yung social distancing. 1 metro na ba yan? At saka yung yung pagsusuot ng face mask, no. Yun nga yung gusto nating ma-communicate din. Kasi sa totoo lang, sa trabahong ganito, no, yung nagsasalita tayo na merong face mask, napakalaking parang ang hirap din, ang hirap, nako-compromise yung clarity, yung clarity, na nagkakaroon din kahit paano ng gap, no? Kahit kung ikaw yung manunood at nakikita mo yung nagsasalita lang at yung compromise ang audio, parang ang sama din, kaya pag solo lang ako, hindi na ako sumusuot ng face mask. Pero pag ganito talaga, Marami. oo, kasi baka ma-charge tayo ng violation ng wearing ng face mask. Oo. Pero naman, sige, anyway, ganun talaga, ito na yung new normal. Oo. Pero ang ganda ng sinasabi ni Dr. Balunsay na kung paano po maihahatid sa ating mga kababayan sa kanayunan gamit ang wika na tiyak tayong magkakaintindihan. Katulad po nung mga ginagamit na mga terminolohiya sa ngayon sa panahon ng pandemya, paano naintindihan nga? Asymptomatic, new normal, mga ganyan, diba? So mahalaga yung akma at eksaktong lingwahe o wika na maiintindihan ng lahat, no? Dialekto man yan na ginagamit sa bansang Pilipinas, pero pambansang wika natin ay Filipino. Starts with nag-uumpisa po sa letrang F. Ang Tagalog ng F, ma'am? F po talaga. F na talaga. Alright, okay. So, babalikan po natin sina Dr. Cantor, Dr. Balunsay. And this time naman, dumako din po naman tayo, syempre, sa atin pa pong bisita, no? Mga bisita, resource person, si Ginoong Jaime T. Amante Jr. Magandang umaga, sir. Pagbati po muna. Alam ko, bago ka umalis, siguro minsan nabiyan ka makinig umanood sa Radyo Pilipinas. Katanduanes. Yes, please go ahead po. Magandang umaga po, Ma. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programang ito. Isang kagalakan sa amin ang manyayahan upang bahagi ang mga kaunting kaalaman namin hinggil sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Yeah, okay. So, siya po si Ginoong Amante ng College of Arts and Sciences. Ano pong asignatura? Tama, subject, asignatura. Yung itinuturo ni Sir. Nagtuturo po ako ngayon ng kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino, masining na pagpapahayag at panitikan ng Pilipinas po. Oh, talaga. So, siya po talaga professor. No, tama ba yung akma ba yung professor sa English, no? Professor ba sa Tagalog? Yes. Sa Filipino. Ayun. Si Dr. Balunsay nagtuturo din po kayo ng Pilipino. Oo. Kasi nakakalito yung Filipino at Pilipino. Ayan. Alin ba sa dalawa? Although sabi sa yung binabasa ko noon, yung Pilipino, yung mga tao. Yes. Yung Filipino, kapag Tagalog pinag-usapan natin, Filipino, yun yung wika. Alright. Okay, dakuan po muna natin. Very interesting ang topic nito kasi nakakalungkot kung minsan tayo po na mga Pilipino, parang hirap unawain yung ibang salita na Filipino, bagamat tayo ay Pilipino. Oo, kasi mixed tayo parang mixed languages tayo, tama ba, language, mga dialects, pero ang kagandahan versatile daw tayong matatawag. Syempre Bicol na Bicol tayo, marunong din tayong managalog, pero yung iba madami pa tayong dapat alamin bagamat wikang sariling atin na yan. Alright, dumako po muna tayo kay Assistant Professor Maria Sofia S. Laguna. Magandang umaga ho sa inyo,
Ma'am, syempre welcome na sa ating pong talakayan. Alright. Magandang umaga po, madam, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng programang ito. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito para at least kahit papaano ay maiparating namin ang kaalaman sa lahat na sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino ay maipapabatid namin sa kanila yung kaalaman tungkol sa nararanasan natin ngayon. Kayo din po, madam, nagtuturo din ng signaturang Filipino. Apo. Filipino, I should say. Opo, nagtuturo rin po ako ng signaturang Filipino. Ayun, ma'am. Okay, all right. So lahat po sila na nagtuturo mga dalubhasa ika nga. Dalubguro, dalubhasa sa larangan po ng pananalasta sa wikang pambansa. Parang nahirapan ako manalita ng mga ganong no? Okay. So, sa panahon po ng pandemya, gaano po kahalaga itong wika na ginagamit po natin sa Pilipinas dahil reality naman ito sa Pilipinas, ang daming dialekto. Iba yung nasa Bisaya, iba yung nasa Batanes, iba po yung mga nasa Mindanao, Chabacano, sa Bicol, Tausog, ang daming mga lingwahe. Pero ang alam natin wala namang mag-aaway-away. Ang importante ay magkaintindihan tayo sa isang wika na kung saan tayo po ay magkakaintindihan. Si Dr. Cantor, ma'am, pakipaliwanag nga po. Ano ang role ng wikang pambansa sa pandemyang ito? Katulad po nung sinabi kanina ni Dr. Balunsay, di ba po, hindi naman natin maikakaila na maraming mga mamamayang Pilipino talaga na hindi gaanong maalam sa mga banyagang wika. At alam naman natin na usually yung mga balita na naririnig natin, mga information na binibigay tungkol sa pandemya ay nakasulat din at naipahahayag din sa wikang Ingles. So kumbaga po, sinasabi na dahil sa wikang Filipino, nagiging madali para sa mga mamamayan na malaman kung ano ba ibig sabihin ng mga terminolohiya na ginagamit. Kumbaga po, pero hindi naman natin kasi kailangang isipin na kailangang isalin yung lahat ng mga, lalo yung mga technical at mga Medical terms. Oo. Ang ibig lang naman kasi talaga kung mahalaga doon ay maunawaan nila kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito at kung ano yung dapat nilang gawin para din syempre makaiwas nga dito sa tinatawag nitong pandemya. Ang isang bagay po sigurong ipinagpapasalamat natin kasi kumbaga kahit sabi nyo nga ma'am kanina na maraming wika, no, kahit pumunta ka sa dito lang sa atin sa Catanduanes, punta ka ng Pandan, iba naman yung Bicol nila doon, di ba? Punta tayo Iba-iba di ba po? May mga pagkakaiba yung mga ano natin, yung mga lingwahe natin. Pero yun nga po, dahil sa wikang Filipino, napagbubuklod-buklod tayo at nagkakaintindihan tayo. Kaya yun po ang isang bagay na nagagawa ng wika para sa atin. Kaya nga po dun sa ginawang tema ng Komisyon sa Wikang Filipino, sinasabi nila doon, pinahahalagahan nila yung wika at mga wika sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, na ito yung makakatulong talaga para maiiwas nating mga Pilipino, mga mamamayan, yung mga sarili nila dito sa tinatawag na tong pandemya. Kasi naintindihan nila kung ano yung dapat nilang gawin. Yun, para inform yung decision, para may informed decision making na tinatawag. Kasi bagamang kahit sabihin natin may announcement ka dyan, kung nakasulat yan sa wika na hindi nila alam, syempre hindi naman nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya kumbaga po, kung nakasulat yan sa wika na maintindihan nila, hindi lang po Filipino, kundi Bicol, yung Bicol mismo, di ba po? Pag nakasulat po yun doon sa ganung wika, syempre, kasi po ang wikang Bicol naman ay bahagi din ng wikang Filipino. Ayun. Part po ito na tinatawag natin. So walang away, walang away. Oo. Bahagi po ito. Oo. Kasi baka sabihin nila, ba superior na wika. Syempre, sa Pilipinas, yung wikang pambansa. Oo. Okay. Wala naman pong superior na wika. Kumbaga po, pantay-pantay lang ito. Wala talagang superior na tinatawag tayong wika. Okay, so ang dapat magkaintindihan. Yun naman yung talagang
adhikain sa bawat pakikipag-usap yung malinaw na nagkakaintindihan. Yes, Dr. Balunsay. So yun, bilang karagdagan po, so yun, kumbaga sa tema ngayon, napakalaki ng papel na gagampanan ng wikang Filipino. Kasi yung Filipino, number one, wika siya ng ginagamit sa social media, ginagamit sa mainstream media, sa radyo, sa television, sa pahayagan. So in that way, naipaparating sa mga tao yung mga balitang dapat nilang malaman. Ngayon, yung sabi nga po ni Ma'am Sha na tungkol naman sa wikang katutubo, ito parang katulong ng Filipino para makarating sa ibang tao na hindi nakakaunawa ng English at ng wikang Filipino. Doon papasok yung importansya naman ng mga katutubong wika. So kaya sinasabing walang superior at inferior na wika kasi nagtutulungan sila kumaga sa pagpapaunawa sa mga tao ng mga konseptong may kaugnayan sa pandemya. So, yung tungkol naman po doon sa mga salita, tama po yun na hindi natin may sasalin, pero pwede nating mabigyan ng kahulugan gamit ang Filipino at gamit ang mga katutubong wika. Pwede nating bigyan ng kahulugan yung mga salitang technical at medical. So, doon papasok yung importansya ng mga wika pong ito. Yeah, okay. Alright, binabati po natin yung mga nanonood sa ngayon dito sa atin pong program at ito din mga dami na papadalang message sa ating messenger. Anyway, ito kasing ang kagandahan kasi no yung wikang Pilipino. Halimbawa, ako Bicolana, siya Bisaya, siya Tausog, pero marunong tayo ng wikang pambansa. Kung hindi naintindihan ng Tausog yung aking Bicol, kapag tayo ay nanagalog na, nagkakaintindihan tayo. Dito tayo nagkakaisa usually, pero meron din mga pagkakataon doon sa Cebu, gagaling mag-English, gagaling mag-Bisaya, pero hirap din sila sa Filipino. Kaya nag-aaral din sila. So, eto na po yung dahil nga sa wika tayo ay nagkakaintindihan at nagkakaroon ng pagkakaisa, yung ganon. Okay, so ano po yung mga inihanda ninyong mga topics talaga para sa talakayan ngayon? Halimbawa kayo, sir. Siguro po, kasi halos nabanggit naman na lahat tungkol sa kaugnayan ng buwan ng wika sa pandemyang ating nararanasan. Siguro nais po namin bigyan ng diin dito yung papel na ginagampanan ng wikang Filipino upang tulungan tayong masugpo ito. Siguro unahan ko si Sir Jobber kasi nabanggit na rin naman kaganina yung tungkol sa mga terminolohiya. Sa katunayan po, nagkaroon ng research proposal sa pangunguna po ni Dr. Balunsay na magsagawa ng pananaliksik tungkol dito. Siguro mabanggit ko po at basahin ko po yung pamagat. Oo. Ang papel ng mga wikang Filipino at Bicol sa panahon ng krisis. Ang leksikografiya ng mga terminolohiyang umusbong sa panahon ng pandemyang novel coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. So, isa po itong napakagandang pananaliksik o pag-aaral upang tukuyin at alamin yung mga terminolohiyang umusbong sa pandemyang ito at matulungan na mabigyan ng kahulugan gamit ang wikang Filipino para mas lalong maintindihan at maunawaan ng mga mamamayan. At siguro sa susunod na panahon bilang na maalala nila na ito yung mga salita na umusbong noong panahon ng pandemya. Mga ano po yan? Ito po, katulad na po ng nabanggit tungkol po sa, halimbawa na lang po siguro tungkol sa mga batas na ipinapatupad ngayong pandemya, yung pagkakaiba-iba ng MCQ, ng EMCQ, ng GCQ, ay mas maganda no, na magkaroon ng kaalaman. Na maisalin. Oo. Sa wikang halimbawa, enhanced community quarantine. Ano po ang salin yan? Saling wika sa Pilipino.
Diba? Yes, sir. O, ano po yung saling wika niyan? Kayo po yung mga dalubguro dyan. Oo. Sabi nga po kanina, ma'am, hindi naman kailangan pang isalin yung mga technical na mga salita kasi yun ang yun ang ginagamit sa mainstream. Ngayon, ang role namin ay bigyan ito ng kahulugan gamit ang wikang Filipino at ang wikang katutubo, yung Bicol. Okay. So pwede namin sabihin na ang enhanced community quarantine ay isang blah 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 i-define Filipino ninyo. na siya. Pilipino Tapos isasalin na siya. po natin sa Bicol, dito sa research namin, balak namin isalin sa Bicol Norte, ng Catanduanes at ng Sur para mas maintindihan ng mga tao dito sa isla. So, naisalin na po ninyo? Hindi pa po kasi proposal pa lang po siya. Proposal so, pa lang. nandun pa rin yung mga terms in English or kung saan manggaling yung wika na yun kasi may mga salita ako nahanap na galing din sa ibang wika. Ngayon, bibigyan lang ng kahulugan in Filipino at saka gamit yung wikang katutubo. So parang ganun po yung ano. Oo. At sa huling Very interesting, no? Kasi are gearing to papunta tayo sa tinatawag na new normal. New normal. Anong saling wika niyan? Bagong kasanayan? Yeah. Bagong normal na kasanayan. Ewan ko, iniisip ko, ano ba yan? Okay. And then, mga ano pa, halimbawa, ano pang mga proposal ninyo? So sa huling tala po namin, sa huling listahan na ginawa ko po, nakabili ko muna ako ng mahigit 200 mga terms gamit sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig sa radyo, panonood ng telebisyon na may kaugnayan sa pandemya. Although dati meron na nito pero mas umusbong at mas nakilala sa mga panahong ito katulad ng yung work from home, yung poorest of the poor, narinig natin yon, yung disinfectant, face mask, alcohol at marami pang iba. So yung kumaga, yung mga bagay na yun, although dati meron na pero mas nakilala at mas umusbong sa panahon ng pandemya, gusto nating bigyan ng kahulugan talaga in Filipino at saka in Bicol language. Okay, so maganda po yan, no? You see, maraming terminolohiya, no? Na ginagamit ang ating gobyerno sa pandemyang ito para, lalo na sa implementasyon ng mga policy, ng mga guidelines ngayong health emergency. Yung iba naintindihan nila, yung iba parang wala lang. At yung mga gusto talang malaman yung eksaktong meaning yan at translation, na interesado, just like me, nagkaka-interest po ako. Alay, puntahan po muna natin din si Ma'am Sofia Leagono. Ano po ang gusto nyong i-share? Katulad din ng mga nabanggit na po, ulitin ko lang po, wala talagang wikang superior at inferior. At dahil sa ang pananaliksik ay ongoing pa rin naman, kumbaga talagang bibigyan ng hindi naman ganun ka yung translation or pagsasalin. Basta ang importante lang ay yung maintindihan ng mamamayan. At bilang karagdagan, ang pagresolba sa pandemyang dinaranas ng buong mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pagdiskubre ng bakuna. Malaking papel ang ginagampanan ng kamalayan o awareness ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang impormasyon ay magkakaroon ng kolektibong hakbang para sa prevensyon ng nakamamatay na sakit. Kaya nga, katulad ng pananaliksik na gagawin ay makakatulong po itong ng malaki upang magkaroon ng awareness or kamalayan ang mga tao hindi sa pandemya ito. Okay. So, hindi na ina-argue ngayon yung dapat pa ba yung alin ang superior, no, na wika. Kasi noon parang naalala ko, may nag-text nga sa akin, no, ito. Ano daw yung masasabi ko? Teka, sandali lang. Balikan ko lang ito, no. Sabi niya, tingnan mo, ano po masasabi mo sa mga taga-isla pag sa Pier Kang San Andres, Budabirak, Gabicol pa, pero pag doong sa Pier Kang Tabaco, super Tagalog na. Yung parang naiinis sila doon sa mga taong galing sa Bicol o dito galing, pagdating doon nananagalog na. Parang hindi ba, no? Arte ngaya ka, nung arte man ngaya ka na. Ano po practice na? Oo. Di parang what I mean yung mentality ba, na parang, teka sandali, bakit kayo naiinis ba o galit sa taong nananagalog? Meron ba palang mga ganyan? Sabi nga dito, may mga Tagalusin na kami dating mga kasamahan, may mga taga Bicol Naga, kaya
ito kung mga manalita kami dito, mga, hay na, so, asa na pala yung tabo? Mga ganyan. Kumain ka na? Oh, kumain na kayo. Anong sila nyo? Mga ganyan. So, halo-halo. Pero wala naman, din naman dapat nag-aaway yon. Naalala ko kasi noon nung elementary kami, kapag buwan ng wika, ibawal na magbikol. May multa. Parang 5 cents yata. Kapag buwan ng wika, bawal yung magbikol. Kagandahan naman, nasasanay yung mga bata. Di ba? Kahit nga ngayon sa mga pamilya, sinasanay na rin ng Tagalog yung mga bata. Kasi yung Bicol, andyan na yan given na. Alam na natin. So, walang away. Dahil sabi mo nga, ma'am, no? Ano nga yung sabi mo kanina? For as long as na tayo ay yung mga wika na ginagamit, dialekto sa bawat lugar, nagkakaintindihan, at yung Tagalog yung pinagkakaisahang wika para ganap na magkaintindihan yung iba't ibang tao na may mga kaalaman sa ibang dialekto na hindi na yung iba hindi nagkakaintindihan pero sa Tagalog nagkakaintindihan. Kasi kung magaku, ma'am, ang wikang Filipino ay wika, pinaghalo-halo yung mga katutubo, di ba po? Kaya nga po, may mga salita tayo mula sa katutubong wika na tinatanggap na natin talaga sa wikang Filipino. Halimbawa, yung sa Bicol, yung ginagamit yung salitang gurang, sinagamit yung salitang kada. Di ba po? Ano na yan? Opo, nasa wikang Filipino, nasa lexicography na yan, nasa Ay, yung gurang. Yung mga na-open ganun naman po. yung mga gurang, tawagin ng gurang. Oo. Mga matatanda. kung Parang gano'n. halimbawa, Parang pag gurang, parang ang pangit. Ewan ko ba? Iba yung dating. Iba yung dating na Oo. matatanda. Oo. Pero kung baga Pero wala- kung sinasabi na halimbawa, nandun ka sa Bisaya, halimbawa, o yan, nasa Maynila ka, pag ginamit mo yung salitang gurang, maiintindihan ka na. Kasi, So, Filipino na po pala Opo, yan? Filipino. Kasi ma'am, ang wikang Filipino Ilan mo po, na ngayon, gurang ka? Oo, Tagalog, Filipino na pala. Oh. Anong pinagkaiba Kasi- ngayon Tagalog tsaka Filipino? ang Tagalog po kasi ma'am ay wika na ginagamit nung mga nakatira dun sa Katagalugan. Katagalugan. Diba po? Kumbaga po magsisimula tayo dito sa Cam Oo. Norte kasi Tagalog na rin sila dyan. May part na sila dyan ng Tagalog. Tapos po yung mga Region 4A, di ba po, 4B, ganun, Cavite, Kamaynilaan, ganun po. Yun po yung Tagalog. Tapos po, yung Filipino, yung F na yun, yun yung wikang pambansa natin. Pero yung wikang pambansa natin yun ay isinilang dahil sa mga wika na yun. At kasama na po doon yung Tagalog. Ayan, okay. Oo, So, yun wala po. nang away-away dyan, no? Lahat naman yan, taga-Pilipinas na dialekto. Okay. So, balikan po natin kasi ito yung mga bagong salita, no? Sa new normal natin ngayong pandemya na kadalasan in-apply ng mga terms ng ating pamahalaan talaga English sa policy making, mga English. Yun nga sabi yung MCQ, GCQ, ECQ, at meron kayong proposal na bigyan ng angkop na kahulugan sa wikang Filipino. Iyang mga at wikang katutubo, yung mga terminolohiya na yan sa panahon ng pandemya. So, nabanggit na po ninyo yung ilan. Pasabi mo nga ilang... Balik ko muna po ako ng mahigit 200. Yun, balikan natin yan. Opo. Halimbawa, ano po yan, sir? Local. Baka pwede nyo nang i-share ngayon. Wala pa pong kahulugan. Ako as of the moment, mga listing pa lang po ng mga terms. Oo. Halimbawa, ano po yan? Local transmission, person to person, tapos first tranche, second tranche, kayo natin narinig yan, di ba? Yung Chismosa Brigade. Narinig, di ba? Ganun sa Facebook. Incubation period. Kasi yung Chismosa Brigade, ina-acknowledge ngayon na magagamit din, makakatulong sa contact tracing. So, lalapatan ninyo yan ng kahulugan. Anong ibig sabihin po noon sa Okay. Chismosa Brigade. Ano pa po? Brigade, antibodies. Ngayon natin ulit narinig yung bagay yun. Yung tinututok, thermal Scanner. Opo. Thermal Pati yung scanner. mga acronym na ginagamit ngayon, yung IATF, MCQ, GCQ, MGCQ,
RHU, naririnig din natin, pati yung APOR at saka LSI, madalas nating marinig. Oo. Na marami pang misinform. Ano pa kaiba ng locally stranded individual sa, ano nga yung APOR, authorized persons outside residence. Meron pa. May- LSIs, Opo. ROF, registered. returning Returning overseas Filipino. Yun, opo. Okay. So marami po akong nailista na gusto kong mabigyan ng kahulugan, tatrabahuhin namin na mabigyan ng kahulugan in Filipino. So makikipanayam sa mga eksperto, magbabasa ng mga related literature, maghahanap ng kahulugan sa internet at ipapavalidate kung tama ang kahulugan. Mga ganun pong mga proseso ang pagdadaanan po nito. Ngayon, pag naibigay na po yung kahulugan sa Filipino, ay isasali na po namin sa mga Bicol dito sa Catanduanes. So usually, dalawa lang naman ang pinaka Bicol dito, yung North Yung at saka mahirap yung din. Sur. Mahirap gawin din yan, 'di ba? Katulad ng mga acronym na yan. Halimbawa, kawanihan ng yung Department of Health. Ano nga yung Kagawaran ng kalusugan. Kagawaran ng kalusugan. Opo. Department of Education, kagawaran ng Edukasyon. edukasyon. Yung Interagency Task Force, paano Yun 'yon? Siri-research pa. Hahanapan pa po, Kung no? kakayanin po, ma'am. Okay, so talagang medyo mahirap din yan, ganyan, no? Oo. Okay, ano pa po, sir? Very interesting yun. yung mga hanapan ninyo. Nagsimula po ako sa word na ayuda, kasi narinig natin, yung SAP, pandemya, epidemya, Wuhan, alcohol, face mask, disinfection, balik probinsya. Oo, balik Lockdown, probinsya. community quarantine. Itong dalawa, narinig ko noon, yung PUI at saka PUM, active case, recoveries, death, intubate. Di ko alam kung paano kahulugan pa nitong intubate, yung nilalagay yata yan sa kapag masakit na sakit na virus, symptomatic, asymptomatic, yung social distancing, yung swab test, rapid test, yun, mga ganon. Tapos contact tracing, infected, pati yung liquor ban ay muling nakilala ngayong panahon ng pandemya. Ngayon meron lang tayong angkas barrier, motorcycle barrier na tinatawag, at marami pang iba. So iba-iba siya, hindi lang siya hindi lang siya mga salitang may kaugnayan sa dominyo ng medisina, merong may kaugnayan sa sosyolohiya, merong may kaugnayan sa edukasyon. Ngayong pandemya nauso ang word na webinar. Oh, Di ba? O yung seminar sa internet. Ang tawag na nila ngayon, Webinar. So ngayon ko lang siya, ewan ko lang kung nagkakamali ako, pero ngayon ko lang siya na-encounter kung hindi nagkaroon ng pandemya. Ang alam ko yan, seminar. Pero ngayon tinatawag na webinar. virtual. Virtual conferencing. Mga ganun. Virtual, di ba? Press. Zoom ngayon lang. Zoom, May oo. dadagdag pa ako yan. So hindi ko pala diba? yun na-lista. Kaya nga sabi niya, kumusta niya yung mga status, di ba, sa Facebook? Anong status niya? Complicated. Single, married. Sabi niya, sa kanila daw, virtual. Yung relationship, virtual. So, yung mga Virtual relationship. I have my virtual office ngayon, I'm having a virtual mga virtual, mga ganon, virtual graduation, virtual, you see. Ang dami ko pang dadagdag ng tao-tapang ito yung walang yung virtual graduation. Di ko O, di ba, hindi ba ngayon yung virtual graduation sa Catanduanes State University? Any updates? Narinig ko lang ngayong umaga dun sa nagkwentuhan. Ay, sorry. Oo. Narinig ko lang po, parang na-move yata. Hindi ko lang po sure, ma'am, yung Wala pang kasi ang alam ko ngayon yung virtual graduation. Si Jaime yun, kasi di ba gagraduate po siya sa masteral ngayon. Graduate. Ngayon sa ano yung update? Paki-update ko kasi binalita ko yan. Binalita namin sa Radyo Pilipinas dahil may nakita akong communication na dinala dito. Pero hindi pala intended sa amin. Pero saan ko ano ba ito? Binasa ko. Dito pala intended. Akala nila sa motorpod. So, virtual graduation ngayong 5. Oo. So, tuloy ba, sir? Sabi ikaw candidate. Congratulations nga pala. Po kasi sa Facebook page ng KATSU, August 5 po, magkakaroon nga ng virtual na ceremony. Pero ngayon ko lang din po narinig kay Dr. Chan na baka na-move, kaya wala rin po akong Narinig ko balita. lang kanina kasi di ba yung ngayong umaga yata. Ay, i-confirm natin to. Oo. Okay, anyway. Kaya sa Oo, kasi yun nga, nabanggit natin, virtual. So mga kasama sa aralin po ninyo o yung lalapatan ng kahulugang
sa ugamit ang wikang Filipino. Okay. So, diba? Ano pa kaya? Ang dami talagang mga bago ngayon, no? Mga terminolohiyang lumabas sa English na hindi pa nadalapatan, no? Palagay ko kayong mauuna. Kayong mauna. Siguro. Sa iba yata, meron na rin po. Meron na rin. Kaso nang tiningnan ko, 50 words. Parang sa video po, meron na silang in-upload. Kaso 50 salita. Kasi nung time na nag-upload sila ng kahulugan, parang kasi simula pa lang nung pandemic. Ngayong ilang buwan yung pandemic, marami talaga lumabas na salita. So, pwede namin sabihin kami ang mauna dito sa isla. Alimbawa, di ba ninyo sasama yung COVID? Kasama po. Kasama siya. Oo, COVID, yung Opo. frontliners. Kasama po. Oo. May backliners pa nga po ako na lista. Ang mga farmers daw ay mga backliners. Kumbaga. Ay, talaga. Kasi sila yung tatrabaho sa likod para may makain yung mga tao. So, tinawag silang backliners. Kumbaga. Oo. Alimbawa, face mask, Opo, nandyan. face shields, mga ganon. Di ba? Oo. So, yun. Kung mga salita Oo. nakuha natin. Tapos yung COVID vaccine. Meron. Pero mga ganon. Pwede po. Oo, so tama yan. Maganda rin na kung ang mga salitang yan ay may English counterpart. Di ba mas magandang meron talagang Filipino counterpart at merong paliwanag para maging daan ng sa ganun nagkakaintindihan ng malinaw, no? Yung bawat isang Pilipino kapag nag-uusap tayo sa temang pandemya, itong COVID na sa ngayon ang tinatak natin ay buhay tungo sa new normal na tinatawag. Parang nananaghalog ako, Dowing. Okay. Alright. So ano pa po, ma'am, ang mga nais ninyong idagdag? Pero bago po yan, meron na lamang po tayong 10 minutong nalalabi bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Samantala, Doming, pasok mo yung ating plugin dyan. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Patnubay sa pamilyang mayroong kasamang may mild COVID-19 sa bahay. Kung ikaw ang miyembro ng pamilya na may mild COVID-19, panatilihin ang kalinisan sa pamamagitan ng pagligo araw-araw, gawing palagian at tama ang paghuhugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo o pagpahing. Magkaroon ng sariling mga gamit pangkain na hindi papahiram sa ibang miyembro ng pamilya. Kumain ng tama at masustansyang pagkain. Palakasin ang resistensya at magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. We heal as one. Ang virus mula sa droplets ng mga infected ng COVID-19 ay maaaring bumapo sa mga surfaces ng ating mga gamit. Good day. Ako po si Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo Pilipinas. Okay, 9 minutes po bago sumapit, 9 minuto bago sumapit ang ikasampo. Tama ba yung yung Tagalog ko? Ikasampo ng umaga. Okay, balikan po natin itong ating talakayan na hinggil po sa wikang Filipino sa panahon ng pandemya. Baka merong mga dagdag po na paliwanag si Dr. Cantar, si Dr. Balunsay, I'm sorry. Po. Nice ko lang po mabanggitin yun kasi nasa tema natin yung word na bayanihan. Kasi Ayun. isang tekniko Bayanihan po, hindi up po, to hill as one. Yan, Okay. Hindi po, kumbaga isa siyang katutubong salita na lagi natin ginagawa bilang mga Pilipino na yung tayo ay nagtutulungan sa mga panahong katulad po nito. Ang nice ko lang pong i-share din kasi nangako ako sa kanyang i-share ko po ito. Yung isang testimonya ng isang kaibigang nasa New Jersey na yung pamilya niya ay nakaranas ng COVID. Kumbaga na-infect sila ng COVID for 2 weeks ay naging malala yung kanilang condition. Kaya nagsulat siya ng 5 pages na testimonya. Although takot siya na
na marami ang matakot din dahil sa pinagdaanan nila, pero mas nangibabaw sa kanya yung makapagbigay ng inspirasyon kung paano nila nalampasan yung COVID-19 at kung paano nagamit ang pagtutulungan ng pamilya nila at ng mga kaibigan nila, kaya nila nagawang malampasan. Kaya sinabi niya nga, ang COVID daw ay hindi death sentence, kundi pagsubok na kayang lampasan kung nagtutulungan. So nais kong i-connecta yung word na Bayanihan. Oo. At itong ginawa niya, Nagtutulungan. Opo, ito pong ginawa niyang pagsusulat ng testimonya o sanaysay gamit yung wikang Filipino na soon daw ay i-upload niya sa kanyang blog at sa kanyang Facebook account, ay isang paraan upang tumulong sa mga tao na ipakita kung paano malabanan, na hindi to sintensya ng kamatayan, kaya itong malabanan kung nagtutulungan at na-educate yung mga tao sa pwedeng gawin sa panahon na mahirap katulad po nito. So yun papasok yung bayanihan at saka yung role ng language, kasi sabi niya may sinulat na daw siyang essay in English kasi asawa niya Amerikano, pero gusto niyang iparating din sa Pilipinas yung pinagdaanan niya, kaya translate niya sa Pilipino yung ginawa niya, then pinadala niya sa akin para ipakita yung pagkakaayos ng kanyang sanaysay. At masasabi kong napaka-inspiring na mas marami ang pwedeng matulungan ng essay na to. So doon papasok yung wika, yung bayanihan, at yung pagsugpo sa pandemya. Na isa sa mga, yun ang pangunahing tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon. Okay. So maganda, no? Kasi tamo yan kahit yung batas na nagpapatupad sa panahon ng pandemya, no? Ito yung batas na tinawag na Bayanihan Act to Heal as One. Kaya nga yung hashtag we heal as one, di ba? Dahil kailangan talaga yung pagtutulungan at maganda yung mga ilalapat talaga dyan ng mga wika para magkaintindihan. Eto ngayon, no? May nag-text sa akin, Ma'am, di ba yung mga module, sabi niya dito, nadai naintindihan, kan iba nakulang ang inadalan. Good AM po, salamat. Okay. So itong ating texter, last 4 digits 6310. Salamat po, no, kumbaga nakiliti mo ang aking utak kasi sa panahon ngayon, no, ito August, malapit na ang pasukan at maging ang DepEd at maging ang CHED ina-acknowledge dito sa Catanduanes na hirap talaga tayo sa internet signal. Kaya sabihin pa ng DepEd blended strategy, TV, internet, mga press, mga ganon, modules, pero ang pasok pa rin daw talaga modules. Oo. Mga material na, di ba, mga modules, dahil hindi stable yung internet. Maging sa inyo din, under ng CHED. Ngayon, ito na po, Ma'am, paano nga pala gaanong maintindihan kaya ng ating mga estudyante ang gagawin o sinusulat na mga modules gamit ang salitang ang wikang English, karamihan, di ba? Sa panahon ng pandemya, yung modules puro lang nakasulat. Tapos nasa bahay lang sila, walang face-to-face interaction. Siyempre yung mga magulang ang magtuturo. O ano na ngayon sana ang role ng wikang pambansa? Yung paggagawa ba ng module, merong English, meron ding translation yan, kahit papano ng mga mahirap na lingwahe sa Filipino. Kinonsider po ba yung wikang Filipino sa pagsusulat ng modules ngayong pandemya? Ano po ang status ngayon? Na-consider po ba yan? Oo. Sa mga gumagawa ng modules, dahil buti kung merong mga kasamahan silang mga kapatid na nag-aral sa koleyo, no? O kaya sa high school, paano yung mga wala? Oo. Paano nga nila maipapaintindi yung lesson? Kasi po ma'am, ang presentation kasi niya ng mga modules ay nakadepende po sa medium of instruction na ginagamit dun sa subject na yun. Kung halimbawa po, halimbawa sa amin, sa Filipino talaga yun. Pero po kung English yung subject, English yun. Kung science po yun, English din yun. Kaya kumbaga po,
dun talaga yun. Kumbaga kung ano kasi yung medium of instruction, dun din ang presentation ng module na matatanggap ng mga bata. Kaya palagay ko, ang may malaking papel na dito ay yung magulang. Kasi Yung talagang magulang kailangan, na. opo. Oh. Yun na lang po yun sila kumbaga yung magiging pangunahing guro ng mga anak nila sa Ako panahon iniisip ito. ko kasi nung mag-text ito, iniisip Kasi ko hindi naman na isasalita baka talaga merong yung mga yun. baka kako sa pagsusulat ngayon ng modules, magsa DepEd, kasi may mga modules writer yata, ay may mga nagsusulat talaga. Kung kino-consider din po ba yung wikang Pilipino sa pagsusulat ng module sa mga asignaturang hindi naman Pilipino. Filipino. Oo, di ba? Yung mga terminolohiya halimbawa. Oo, di ba? Oo. Maganda sana. And we hope na sana anong tawag diyan? Maisalin. Yung mga mahihirap na yung mga mahihirap na terminolohiya sa mga asignatura na hindi Pilipino, na hindi Filipino. Ayun. Para ganap. Ito, di ba ito yung objective? Ganap na maintindihan ng malinaw. Hindi lang basta baka naintindihan, mali naman. Akala natin naintindihan. Iba naman yung interpretation or yung discussion, yung term susceptible to different interpretations. Parang hirap nung ganon. So, sana ma-consider din, kahit sa isang term, ngayon, open and close in parentheses. Ano na yung parentheses? Ang Tagalog? Panaklong. Yun, Nare-remind ako ng mga lessons ko sa Filipino 1. Okay, so, bago tayo magtapos, baka meron kayong mga nais iiwang mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mag-aaral na ngayon po walang face-to-face interaction. Face-to-face interaction, sir, baka pwedeng isa. Oo, di ba? Okay, yes, sir. Si Ma'am Liaguno. Sa amin lang ay sana hindi magkaroon ng kalituhan ang mga mag-aaral. Idadagdag ko lang kasi halimbawa yung pagbibigay ng kahulugan or ng pagsasalin ay magkaroon ng ibang interpretasyon sa iba, ay hindi yun po yung intensyon ng pagsasalin. Yun ay ibibigyan lamang yung kahulugan para maunawaan sa wikang Pilipino. At tungkol naman sa kagaklase na module lamang ang gagamitin, katulad ng nabanggit, kasi yung role ng Filipino, kung ang medium is English, yun po talaga yung nakasulat doon sa module. O kumbaga, ano na lang, paano ba? Magiging malaki talaga yung gampanin ng mga magulang. At hindi ko, correct me if I'm wrong, parang meron din, ang mga guro ay kahit paano ay may bisita ba sa mga Sa DepEd. Sa DepEd, okay. Sa amin, nakasulat talaga sa module na i-distribute lang. At malinaw naman pong nakasaad doon kung ano yung mangyayari or gagawin ng mga estudyante. Para hindi malito at kahit pa paano ay mamamonitor din namin na talagang natuto sila. Ay, okay. Alright. Ito din si Rubita Sara, sabi niya concerned citizen sa Ilawod, Katandaan is watching. Ito naman si Mayat Magtangubuan ng Wika, tamang topic, sabi niya. Si Sir Professor sa Filipino, ano po ba ang dapat ilagay sa kwaderno ba? Notebook ng mga bata? Kasi may dalawa po akong grade level na aki. Kwaderno, notebook, ano? Oo. Okay. And then si Carmela Di Vera, good morning. Jezebel Ba Pagayunan, Hawan Grande po, Madam. Maricel Valenzuela del Barrio. At syempre yung ating mga masugid po na tagapakinig dito po sa ating palatuntunan. Alimbawa si Jeng Rick Red. Hazel Ibardalosa. Roger Boniales, mukhang sa Maynila ito, si Kuya Roger yung may-ari ng Bazaar, at si Emily Quinones, Carmela De Vera, Oliver Sanfuego, watching live from Davao City, watching from Hong Kong, si Tabinas Lenny Panti, Menilin magtangub sa Safi. Hi ma'am, good morning, watching from Hong Kong. Update po sa COVID yan sa islat, yung eroplano po natin.
walang new COVID case ngayon. Yung eroplano wala talagang biyahe dahil nag-ECQ ang ECQ ang Manila. Nancy Reyes Diano na bumabati, Judita Tel Torsar watching from Quezon City. Ingat ho kayo dyan. Ground zero kayo, Vilma Spino. Sa Kainta siya, Renen De Los Reyes. Dyan ito sa Batos Municipal Police Station. Morning sa inyong lahat yan. Joel Orly Sawal Montarde. Gadangog uya sa Auckland, New Zealand. New Zealand. VM Lai. Maray na aga sa inyong magkarapi kita mga kaisla. Keep safe sa Malaysia ito. G. Mayores, good morning. Yusori Shutan Nilda. Menelaya Montarde. Okay, maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Alright, parting message po. Si Sir Amante, baka meron pang ihahabol na mensahe, mga parting message. Siguro ang mensahe ko na lang para sa mga mag-aaral, lalo na dito sa kolehiyo, dahil na medyo mahirap kasi dapat taon-taon kasi nagkakaroon kami ng iba't ibang gawain bilang tagapayo o advisor ng Samaang Sentral ng Filipino, pero dahil nga sa pandemyang ito ay hindi na muna may tutuloy yung mga ganitong gawain. Kaya ang nais na lang siguro namin sabihin ay siguro patuloy nating mahalin ang wikang Filipino, na wag nating kalimutan na para bang mas nabibigyan na ng prioridad ang ibang mga banyagang wika kumpara sa sariling wika, na patuloy nating gamitin hindi lang sa pamamahala kundi sa larangan ng pagsusunod. Yeah, okay. Alright, ito din nga, di ba, yung move noon, yung mga move na gusto nang tanggalin yung asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ano na ba yung ano pala noon bago tayo maghiwa-hiwalay? Ano na pong status noon at ano po ang paninindigan ng mga ating mga nagtuturo sa kolehiyo po, na nagtuturo sa asignaturang Filipino? Dr. Balunsay, ano pong masasabi niyo? Hindi naman po masasabing tinanggal na talagang tuluyan kasi meron po sa amin sa College of Arts and Sciences, meron kaming 6 units, at saka sa education may major na, at saka meron pang 3 units. So hindi po tuluyang nawala ang Filipino sa kolehiyo dito sa atin. Although may mga colleges lang na hindi nag-offer, pero sana sa mga susunod na taon ay magkaroon ng pagbabago pa rin, na mailapit pa rin namin sa kanila yung mga asignaturang ito, sapagkat kailangan po talaga yung subject na to, yung disiplinang ito. So yun. Okay, ang totohanan nga dyan talaga tayo ay Pilipino, pero may mga unfamiliar, hindi familiar, hindi natin alam na mga salita pa lang Pilipino at kung anong kahulugan yan. So dapat talaga hindi tayo maging banyaga sa sarili nating wika. Yun. Si Dr. Cantar, ma'am. Gusto na lang po namin iparating ang aming pasasalamat sa Radyo Pilipinas Catanduanes sa pag-aanyaya sa amin para sa sa airlinks na ito ng Catanduanes State University. Maraming salamat po. At yung mga kahiramang suklay namin dyan, mga nagtuturo ng Filipino sa elementarya, sa high school, tsaka sa kolehiyo, binabati namin kayong lahat. Kahit na nga wala tayo ngayon sa mga paaralan natin, kumbaga, ipagdiwang pa rin naman natin yung buwan ng wikang pambansa. Okay. Maraming salamat po. Okay. So, diyan po nagtatapos. Ay, ma'am, i-shout out daw namin yung mga College of Education ng mga teachers. Yeah, na morning sa po. faculty room. Sige at po. College of Arts and Sciences sa Languages Department. Morning po sa inyong lahat dyan. Batiin daw sila. Alam mo naman, ma'am, yung mga Sige po, good morning po. Thank you po. Okay. So, maraming salamat po sa inyo, sa ating po mga butihing mga professors, si Ma'am Leagono, Sir Amante, Sir Balunsay, si Dr. Cantar. Maraming salamat po sa inyo at wag nating kakalimutan, no? Wag tayong maging banyaga sa ating sariling wika, wag maging banyaga sa sariling bansa. Taguyod po natin palagi ang wikang Pilipino dahil ito po yung wika na kung saan lahat ng Pinoy ay nagkakaisa. Dapat tayo ay nagkakaintindihan sa panahon ng pandemya.
pandemya, dapat tayo ay hindi watak-watak. Tayo ay nagkakaisa. Gamitin po natin ang wikang Pilipino sa panahon ng pandemya. Maraming salamat. Thank you, Raymond. Thank you, Doming. Ako po si Big A. Arlene Audal Bagadyong po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Nga mga kaibigan ng aming ang aming radio guesting o ang aming pagiging panauhin sa isang programang panradyo, di ba? Mas malinaw at wala nang tatamis pa sa pagbigkas ng wikang sarili. Next. Okay. So nabanggit po kanina mga kaibigan ni Ginoong Jaime Amante ang tungkol sa isa naming pananaliksik na pwede nyo rin pong gawin sa inyong mga rehiyon. Kung kami ay inaaral namin ang tungkol sa mga bagong salita na umusbong sa panahon ng pandemya at bibigyan namin ng kahulugan sa wikang Filipino at pagkatapos po nito ay isasalin namin sa wikang katutubo dito sa Catanduanes del Norte at Catanduanes del Sur kung tawagin, sapagkat dalawa ang mayoryang dialekto sa isla probinsyang ito, at pagkatapos nun mga kaibigan ay yun nga, isasalin namin at ipapavalidate namin kung gaano ka angkop ang aming pagkakasalin. Sa ganitong paraan ay mas pauunawa namin ang mga konseptong may kaugnayan sa pandemyang coronavirus disease 2019 sa mas marami pang tao sa probinsyang ito. So narito po mga kaibigan yung kabuuan sa aming research proposal, pati na rin po yung mga nalikom naming salita mula sa pagbabasa ng mga related literature, panonood ng mga radyo, panonood sa telebisyon, pakikinig sa mga radyo at pagbabasa ng pahayagan. So ito po ang aking maikling pagtalakay tungkol sa naturang research proposal. So please watch this. Okay, so ang pamagat po ng ating papel na i-share sa inyo tungkol sa pandemic at tungkol sa wikang Filipino o may kaugnayan sa pagdiriwang o sa tema ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay ito po yung pamagat, ang papel ng mga wikang Filipino at Bicol sa panahon ng krisis, ang leksikografiya ng mga terminolohiyang umusbong sa panahon ng pandemyang novel coronavirus disease 2019 o tinatawag nating COVID-19 sa Pilipinas. Ako po ang punong mananaliksik o ang lead researcher, Dr. Jovert Balunsay, kasama ang aking mga katuwang na mananaliksik na si Dr. Susan Tindugan, Dr. Catalina Titabian, Professor Maria Sofia S. Tiaguno, at Professor Jaime T. Amante Jr. Mga kasamahan ko po sila sa Languages Department. So bilang panibula o sa liga ng pag-aaral, hayaan yung basahin ko sa inyo ang maikling background o maikling justification kung bakit ito ang napili naming pag-aralan sa as a faculty research ng pampamahalang Universidad ng Catanduanes. Sabi rito, 8 buwan nang nararanasan ng daigdig ang pandemyang novel coronavirus disease 2019 o mas kilala sa tawag na COVID-19. Halos lahat ng bansa ay naapektuhan na nito, kabilang na ang Pilipinas. Nagsimula ito sa Wuhan, China, hanggang sa nakarating sa Italia, Estados Unidos, Brazil, Singapore, Indonesia, at napakarami pang bansa. Libu-libong mamamayan ng mundo ang tinamaan ng sakit at di na rin halos mabilang ang mga binawian ng buhay. Sa Pilipinas, umabot na sa mahigit 70,000 ang dinapuan ng Actually, nung sinusulat ko ito ay 70,000 pa lamang. Alam natin ngayon na mahigit na tayong 100,000. Ang dinapuan ng naturang sakit habang mahigit ng 1,000 katao na sa kasalukuyan ay 2,000 na ang nasawi, kabilang na ang mga medical frontliners kagaya ng mga doktor, nurse at iba pang health workers. Hindi na pahinto ng isinagawang lockdown noong Marso 15 ang paglobo ng bilang ng mga apektado. Bagamat kaliwat kanan ang mga patakarang ipinatutupad kagaya ng pagsusuot ng face mask, social o physical distancing, liquor ban, travel ban at iba pa, hindi pa rin ito napigil o di pa rin nangyayari ang tinatawag na pag-flatten ng curve. Sa kasalukuyan, nakapasok na ang COVID-19 sa mga lalawigan ng bansa at isa-isa nang nagkakaroon ng tinatawag na local transmission. Sa pandaigdigang pagtanaw mga kaibigan, ang World Health Organization o WHO ay gumagawa ng paraan upang pagsamasamahin ang mga pinakamagagaling na siyentipiko at profesional
sa pananaliksik sa buong mundo upang agarang mapabilis ang pagtuklas ng lunas sa sakit na ito. Ninanais ng WHO na makadevelop ng bagong kaparaanan upang mapabagal ang paglaganap ng virus sa iba pang panig ng mundo at makatulong sa pangangalaga ng mga taong dinapuan nito. Sa katunayan, lumilikom ang WHO ng mga bagong pandaigdigang tuklas na sa larangan ng agham upang mapalaganap ang mga kinakailangang kaalaman hinggil sa COVID-19. Ang kawalan ng kaalaman sa pandemyang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pataas ng pataas ang kaso sa buong mundo. Upang maprotektahan ang sarili sa banta ng COVID-19, makatutulong ang palagiang pagpapanatili ng malinis na kamay sa pamamagitan ng paghuhugas gamit ang sabon, tubig o kaya naman ay ang paggamit ng alcohol o anumang alcohol-based sanitizers. Subalit, pinagdiinan nilang sa paggamit ng mga likidong ito, kinakailangan tandaan ang sumusunod. Una, iwasang naaabot ng mga bata ang alkohol nang hindi sila minomonitor sapagkat ito ay nakalalason. Pangalawa, sapat na ang hugis baryang bilang ng likido sapagkat hindi naman kailangang napakarami ang gamitin. Pangatlo, iwasang lumapat ang likido sa mata, bibig at ilong sapagkat maaari itong magdulot ng iritasyon. Pang-apat, huwag gagamit ng alkohol kapag nagluluto o malapit sa apoy sapagkat ito ay maaring sumiklab at maaring magdulot ng sunog. At panlima, bantayan ang mga bata na hindi nila ito mainom o malunok sapagkat maaari itong makalason. At panghuli, ika-anim, tandaang ang paggamit ng tubig at sabon ay epektibo ring pamamaraan sa pag-iwas ng COVID-19. Ayon sa huling tala ng DOH, ang NCR ang may pinakamalaking kaso ng COVID-19 sa isang araw kung saan ang new cases ay umabot na sa 1,345 ang bilang. Ito ay sinunda ng lalawigan ng Cebu na may 304 na kaso, Laguna na may 109 na kaso, Negros Occidental na may 66 at Rizal na may 40. Dahil dito ay kinukonsidera ang pagpapanumbalik ng enhanced community quarantine bilang kahuli-hulihang pamamaraan. Ito ang iginiit ni David sa kanya na isang dalubhasa kapag ang lokal na unit ng pamahalaan ay nabigong pigilan ang paglaganap ng virus. Pabalapan niyang dapat ay handa ang mga pagamutan sa pagdagsa ng mga pasyente kapag nabigo ang pamahalaan na pigilan ang paglaganap ng pandemya sa lalawigan. Ang usaping ito mga kaibigan ng pandemya ay may malaking kaugnayan sa usapin o tema ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Kaya ito ay i-insert ko sa webinar seryeng ito mga kaibigan. Ayon sa poster na ipinaskill ng Komisyon sa Wikang Filipino sa kanilang Facebook page, ang tema ng pagdiriwang ay wika ng kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Okay? Sa paksangdiwang ito, nais na igiit ng KWF na magamit ang mga katutubong wika ng Pilipinas sa pagpapalaganap ng mga batayang kaalaman hinggil sa COVID-19 upang maiwasan ang lalo pang paglala ng pandemya sa mga lalawigan. Isa rin ito sa mga nabuong agenda ni Amante 2020 sa kanyang thesis na may pamagat na pagdalumat sa mga saliksik ng mga pampamahalaang universidad at kolehiyo ng rehiyong Bicol. Batayan sa pagbuo ng agendang pampananaliksik sa Filipino na maaaring gawa ng pananaliksik ng mga guro at mag-aaral sa antas graduado. Isa sa mga agendang yaon ay pinamagatan niyang ang Filipino sa panahon ng krisis at pandemya. Kung kaya isa ito sa naging batayan ng mananaliksik o ng mga mananaliksik sa pagbuo ng panukalang pananaliksik na ito. So yun po mga kaibigan ang maikling justification. So sa ganang Catanduanes, kamakailan lamang ay nakapagtala na ng 15 kaso at 8 sa mga ito ay aktibo. Nagkaroon na rin ng lokal na transmisyon ng sakit sa ilang barangay kagaya ng Palta at Danico. Kung kaya napagpasyahan ng mga mananaliksik, nalikumin ang mga salitang may kaugnayan sa pandemya at bigyan ito ng kahulugan sa dalawang dialekto ng Bicol sa Catanduanes upang may parating sa lahat ng Katandunganon ang kahulugan ng mga ito. Ito isang paraan, mga kaibigan, upang makaiwas sa ganon ay ma-educate natin ang mga
ang mga tao sa kasulok-sulokang bahagi ng isla probinsya ng Catanduanes. At hindi po mangyayari yung pag-educate sa kanila kung ang mga kahulugan ng mga terminolohiyang ito ay nakasulat sa wikang Banyaga. At sa wikang, kung baka okay na magamit ang wikang Filipino, kauna-unawa po ito. Pero doon na papasok ang role o papel na ginagampanan ng mga katutubong wika katulad ng Bicol sa Catanduanes. So sa paraang yun, mas mailalapit natin sa kanila yung kaalaman at kamalayan sa mga salitang ito na ngayon ay ginagamit sa panahon ng pandemya. So, meron tayong 5 suliraning sasagutin sa pag-aaral na ito. Ang una ay ano-ano mga terminolohiya ang ginamit sa panahon ng COVID-19 pandemya. Marami na akong naliko mga kaibigan sa aking sinagawang preliminaryong pangangalap ng datos ay may mga nahanap na akong mga salita. Umabot na sa 380 words. Siyempre kasama ang quarantine, ang lockdown, yung ayuda, ECQ, GCQ, MGCQ. Okay? Nandyan yung granular lockdown, nandyan yung birth form, nandyan yung APOR, LSI, umabot na po siya. So, yun po ang sasagot sa unang tanong. Umabot na po siya sa 380 plus. So, ano-ano mga terminolohiya ang ginamit sa panahon ng COVID-19 pandemya? Ang sunod mga kaibigan, ano-ano ang kahulugan ng wikang Filipino at sa wikang Filipino ng mga terminolohiyang ito? So, we're going to define, bibigyan namin ng kahulugan ang mga terminolohiyang ito sa wikang Filipino. Ano ang klasipikasyong pangwika ng mga terminolohiya ayon sa? So, susuriin namin bawat salita o bawat terminolohiya, aalamin namin kung anong bahagi ng panalita ang kinabibilangan, paraan ng pagkakabuo, bigkas, at dominyong kinabibilangan. So, ito bang words na ito may kaugnayan sa education, may kaugnayan sa medicine, sa sociology, sa anthropology, sa politics, di ba? So, bagamat tungkol sa pandemya, ang mga salitang ito, meron pa rin silang dominyong kinabibilangan. Halimbawa, yung barter. Ngayon ay nauso yung barter. Hindi siya sa medicine, hindi rin siya sa anthropology. Saan siya papasok? Sa negosyo. Di ba? So, alamin natin yung mga domain o dominyong kinabibilangan ng mga terminolohiyang ito. Pang-apat, ano ang salin sa wikang Bicol ng kahulugan ng malilikom ng mga terminolohiya? Yan. Ita-translate na namin sa Bicol. Dalawang Bicol po dito sa Catanduanes, yung tinatawag nating sur at yung tinatawag nating norte. Okay? At ang uli, anong pagtataya o ano ang pagtataya ng mga juror sa pagkabalido o validity ng salin ng kahulugan ng mga malilikom na terminolohiya? So, hindi lang basta isasalin yung mga salita, kundi ito ay tatasahin din kung gaano kavalid yung pagkakasalin ng kahulugan. Okay? So, binigyan din namin ng kahulugan. So, ipapasadahan na lang po natin kahulugan yung mga talakay, yung papel. Anong kahulugan nun? Kasi nasa title po siya, di ba? Yung Filipino, Bicol, pandemya, parirala, salita, acronym, pagpapakahulugan, dialekto, terminolohiya, lexicographia, nagkahalo-halo ko na po mga kaibigan. Ipa-flash na lang po natin sa screen gamit ang PowerPoint presentation ng mga terminolohiyang binigyan namin ng kahulugan para mas higit niyong maintindihan ang nilalaman ng pananaliksik proposal na ito. Nandyan po yung dialekto o wikai, norte ng Catanduanes. Pag sinabing norte ng Catanduanes, mga kaibigan, yan ay bahagi ng lalawigan ng Catanduanes na binubuo ng Karamuran, Pandan, Viga, Payo at Bagamanok. Samantalang yung sur na bahagi naman ng Catanduanes ay binubuo ng Verac, San Andres, San Miguel, Bato, Baras, at saka Higmoto. So, yun po mga kaibigan ang mga terminolohiya. So, eto naman po, makikita ninyo sa screen, naka-flash. Mamaya, ipapa-edit po natin syempre. So, nakikita po natin sa screen ang balangkas konseptual na pag-aaral. Ginamit ko po rito, ang ginamit namin dito mga kaibigan, sa pagbibigay, sa pag-aaral na ito ay tinatawag na IPO system o yung sistemang input, proseso, output. Kung kaya makikita nyo po sa unang kahon ang input. Ano po yung mga input? Ito po yung pangunahing variable. Sila po yung pangunahing variable na pag-aaralan namin sa research na to. Sila yung kolektahin, sila yung susuriin, sila yung bibigyan ng kahulugan. Ano po yung pangunahing variable? Narinig nyo na kanina, yung mga terminolohiya sa panahon ng COVID-19 pandemya. So that's the input. Ang pangalawang kahon mga kaibigan ay yung process.
ito na po yung mga prosesong gagawin sa research na to. So number one, pakikipanayam. Siyempre, mag-interview kami sa mga experts, sa mga doktor, sa mga politician, DSWD personnel, di kailangan DPWH, DOLE personnel, yun, CHED personnel, kasi may mga salita na may kaugnayan sa education, katulad ng modular approach, blended instruction, face-to-face instruction, at marami pa pong iba. Siyempre, maliban sa interview, magbabasa din kami ng mga artikulo kasi sa pagbabasa pa lang, makakakuha ka na ng samut-sari mga terminolohiya. Yun po ay aming ililista. Kaya nakalagay po dyan, paglilista ng mga terminolohiya, pagpapakahulugan, pag-uuri-uri ng mga terminolohiya. Paano ito uuri-uriin? Nabanggit ko na kanina, sa bahagi ng panalita, uuriin natin, ito ba ay pangalan, pang-uri, pandiwa, pang-abay, at iba pa. Sa paraan ng pagkakabuo, ito ba ay salita, parirala, acronym, ganon. Sa uri ng dominyo, yung dominang kinabibilangan, ito ba'y may kaugnayan sa negosyo, sa edukasyon, sa ekonomiya, sa politika, sa sosyolohiya? Meron bang sining? Nauso ngayong panahon ng pandemya ang tinatawag na TikTok. Kasi kaya dinagdag ko. Although before pandemic, meron na. Pero mas sumikat. Diba? Yung vlogging, mas nauso ngayong panahon ng yung Zoom. So those are technology. Kaya pwedeng ibang domain naman ang kinabibilangan. Yung virtual conferencing. Yan mga nauso mga salita ngayon na hindi kaugnay ng medicine o ng medisina. Matapos natin uri-uriin, isasalin natin ito sa Wikang Bicol at syempre gagawa natin ng ipasusuri natin sa mga juror kung gaano ka-valid yung ginawa namin pagsasalin. At pagkatapos nito ay makakabuo kami kasi pag lexicography mga kaibigan, di ba nasa title na nabasa natin kanina o tinalakay ko kanina yung ito ay lexicographia ng mga terminolohiya. Ganoon. So, pag lexicography, matik na yan na ang output ay isang dictionary. So, syempre dito, ang output natin ay isang dictionaryo na may kaugnayan sa mga COVID terms. Kaya ang title ng dictionary natin ay COVID Dictionary. Okay, yan. So naisip ko lang, share ko lang mga kaibigan. So dako tayo sa disenyo at pamamaraan. Ang disenyo ng pananaliksik na ito ay descriptive qualitative. Ilalarawan at susuriin ng mananaliksik ang mga malilikob ng mga terminolohiyang may kaugnayan sa pandemyang COVID-19. Ang pangunahing pamamaraan sa pananaliksik na ito ay lexicographia, nabanggit ko na kanina, at yung pagsusuring pangnilalaman. Lexicographia ang tawag sa pamamaraan ng paglilikom ng espesyalisadong mga terminolohiya tungo sa layuning makabuo ng diksyonaryo. Ang pagsusuring pangnilalaman ay gagamitin sa pag-uuri-uri ng mga terminolohiya gamit ang mga unit na salita, parirala, at acronym. So, I made mention that a while ago. So, mga terminolohiya may kaugnayan sa COVID-19 na palasak ang gamit sa Pilipinas, subalit isasalin ito sa wikang Filipino gamit ang dalawang bahagi ng Catanduanes. Ito ay daraan sa validasyon ng mga taal na tagapagsalita ng nasabing probinsya. So, ang magbabalidate ay yung mga native speakers ng sur at saka ng norte ng Catanduanes. So, ang mga magiging unit sa pagsusuri gaya ng nakasaad ay salita, parirala at acronym. Ang mga malilikom na terminolohiya ay ihahanay sa tatlong unit na ito. Ganyan din, magsasagawa ng pagpapahulugan sa mga terminolohiya sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga eksperto at paggamit ng mga sangguniang nakalimbag at di nakalimbag. Okay? Isasalin din ito sa Wikang Bicol, Catanduanes at daraan sa nabanggit ko na yung validation. Gagamit ang mga mananaliksik ng isang talaan o talahan na yan kung saan ihahanay ang mga terminolohiya. So, wala tayong gagamitin checklist o talatanong ang gagamitin. Wala. Sapagkat ito ay kwalitatibong pagtatala at pagsusuri. Ang mga terminolohiya ay lilikumin sa pamamagitan ng matiim at malawakang pagbasa ng mga nakalimbang na literatura gaya ng pahayagan, magazine at syempre yung internet. Pagmumulan din ng impormasyon ng mga taong ang mga tugong ibibigay ng mga ekspertong kakapanayamin ng mga mananaliksik. Itatala o itatranscribe ng mga mananaliksik ang mga makukuhang tugon saka ito susuriin at uuriin ayon sa mga layunin ng pananaliksik na ito. So yun mga kaibigan ang metodo ng ating research. Kaya wala pa pong result, wala pa pong salin, wala pa pong validation, wala pa pong kahulugan. Ang nahanap pa lang po namin ay yung 380 plus na mga salita. So doon kami mag-uumpisa and then ipapasa namin to sa
research office ng university at saka syempre kikilatisin nila at saka magmumukhain sila kung paano mas mapapainam, i-approve nila, sana i-approve, ano mga kaibigan. At pag na-approve ay tuloy-tuloy na po yung pagsasagawa namin ng research na to para makabuo na kami ng COVID Dictionaryo gamit ang tatlong wika, ang Ingles, dahil yung mga terms ay nakasulat sa wikang Ingles, yung Filipino dahil yung kahulugang ilalagay namin sa mga terms na yun ay nakasulat sa wikang Filipino, at yung Bicol sapagkat yung mga kahulugan sa wikang Filipino ay itatranslate namin sa dalawang sangay o dalawang dialekto ng Bicol dito sa Catanduanes. So maraming salamat mga kaibigan. Sana ay gawin din ninyo ito gamit ang inyong mga sariling katutubong wika sa inyong mga lugar para mas ma-educate pa natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. So dahil ang tuon nga ng ating tema sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa mga kaibigan ay ang makapilipinong bayanihan tungo sa paglutas ng pandemya, ay meron akong isi-share sa inyo na isang testimonya ng isang kaibigan at dating co-teacher mula sa Aquinas University na ngayon ay nasa Kalakhang, Amerika na sa New Jersey. Itong testimonya pong ito ay naglalaman ng kanyang pinagdaanan at ng kanyang pamilya kung paano nila nalabanan at sa huli ay nalampasan ang coronavirus disease. So ipakikita po sa testimonyang ito kung paano nila ito natalo sa pamamagitan ng pagiging positibo, tatag ng loob, pagsasamahan ng pamilya, at yung pinaka-importante ay yung tibay ng pananalig sa Poong May Kapal. Bagamat medyo may kahabaan po ito mga kaibigan, sana meron kayong tiyaga na ako ay pakinggan sapagkat nakasisiguro akong ang kanilang pinagdaanan ay kailangan na malaman ng mas nakararaming tao sapagkat sakali man na ang nanonood dito ay merong COVID-19 sa mga panahong ito, hangad namin ang inyong pagaling at sana itong testimonyang ito ay makatulong sa inyong lubusang pagaling. Sa mga wala naman po na COVID-19 sa ngayon, maraming salamat sa Poong May Kapal, ngunit hindi po tayo dapat na maging kampante sapagkat nandyan lamang po sa paligid yung virus. At nawa, ang testimonyang ito na nakasulat sa wikang Filipino ay maging guiding light po ninyo para maiwasan ang naturang sakit. So tunghayan po natin ang testimonya ni Madam Beth Asejo Vasquez mula sa New Jersey, United States of America. Panoorin po natin ito.
So there you go mga kaibigan, na-arouse na natin ang ating unang paksa para sa webinar serye ng Dr. Jobert Vlog Channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kung nagustuhan nyo po ang nilalaman ng ating webinar serye number 1, ay huwag nyo pong kalimutang, syempre, napanood nyo na eh. Huwag nyo pong kalimutang gustuhin o i-like, magkomento, i-share, ibahagi. I-share, ibahagi. Pareho. The same, pareho. Okay. I-share at syempre, ang pinakamahalaga sa mga bago sa ating channel ay huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe sa Dr. Jobert Vlog at pindutin na rin ang ating notification bell para po kayo ay ma-update sa mga susunod nating upload. Pero bago po tayo tuloy ang maghiwalay, may I shout out the members of the Languages Department na nakatutok siguro ngayon. Itag ko na lang po sila syempre. Ang aming chair na si Professor Jocelyn Ibones, si Dr. Catalina Tabian, si Dr. Jimmy Lintonio, Professor Maria Sofia Sosito Liaguno, Professor Romilin Govela, Professor Jaime Amante, Dr. Susan Tindugan, Ginoong Mark Christian Sebastian Quinto, Ginang na ba? Binibining, pasensya na. Binibining Lira Valenzuela, Binibining Maria Jessa Vargas, Binibining Lawrence Samtamundong, Binibining Shane Manlangit at Binibining Jessa Olido. At bago ko makalimutan, syempre ang NSTP Director na si Dr. Gemma Samas. At syempre ang aming kapatid na nagpapagaling ngayon, miss na namin, sana ay tuloy-tuloy na ang iyong pagaling, si Dr. Adam Nalu Rubio. So yun lamang po mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Jobert, ang inyong Prof. J. Magkita-kita po tayo sa susunod na webinar. Bye-bye.